Dagdag kaalaman lang guys, ano? Paano nga pala kung magkabit kayo ng electric fan na may tatlong wire doon sa kanyang original, and then ang ating nabiling motor is 6 wires. So paano natin ikakabit yan tulad nito? So yung nabili ko is 6 wires kasi hindi ko napansin na 3 wires lang pala yung pinalitan natin. So i-convert natin at ito. So umpisa natin sa siyempre yung color code ng unang wiring. So kung matatandaan natin dito sa kanyang terminal ay mayroon siyang dalawang out. So isa dito ay may dalawang kulay gray at ang isang terminal ay nag-iisang kulay white. So ang kulay white na ito is dumiretso yan palabas doon sa motor. At ang kulay gray naman ay lumabas yung isa sa motor at ang isa ay dumiretso sa kanyang kapasitor. So sa madaling salita, itong dalawang gray na ito na magkasama sa isang terminal, ang isa dito ay dumiretso sa kapasitor at dumiretso sa motor. So si motor at si kapasitor is magkasama sa madaling salita. So ito na nga. At ito naman sa opposite side ng ating kapasitor ay mayroong kulay red, no? So gray at saka red yung ating kapasitor. Si kulay red naman ay dinugtungan ni kulay yellow at si yellow naman ay lumabas doon sa motor. So ngayon paano natin mahanap dito sa ating bagong motor? So kung matatanda natin, si gray ay common kasi siya ang dumiretso sa motor at dumaan sa kapasitor. At sa atin namang color code sa ating mga motor is ang common natin ay si kulay green. So kahit sa ang motor dito sa atin, pag bumili ka, ang kulay green dyan is common. So paano natin mahanap si common? Kasi dito guys, sa dilaw na ito, isa dito ang dapat nating ikabit sa ating kapasitor. At ang paraan para mahanap natin kung saan sa kanilang dalawa is hanapin natin yung sa pamamagitan ng tester. Kasi isa dito ay kasama niya si green. Ang problema, hindi natin malaman kung saan sa kanilang dalawa ang kasama ni green. So ang gagawin natin is kukunin natin ang tester at gagamitan natin siya ng continuity. Continuity ang ating gagamitin dyan. So kung ano yung pinakamataas na reading ay siya yung magkasama. So magkadugtong katulad ni gray. Ayan. So lumabas dito sa kanyang motor is gray, white at saka yellow. So dito naman hahanapin natin dito si yellow. Kung saan yung yellow na dapat nating palabasin papuntang motor. So sa pamamagitan ng tester guys, hahanapin natin yan, ano? So ito namang color code ng ating bagong motor. Dito si red, black at saka si white. Si red ang number 3, si black ang number 2 at saka si white ang number 1. So speed yan siya guys. Pag number 1 si white medyo mahina, and then si black medyo malakas-lakas, and then si red ang medyo pinakamalakas. So sa puntong ito, kasi tatlong wires lang ang original natin, ang ikakabit na natin dito is si number 3, which is kulay red. Si kulay red ang ating ikakabit dyan doon sa ating bagong motor. Kasi dito sa kabilang side, itong si white ay nakadiretso na agad sa motor yan. So sa madaling salita, siya, dyan natin idugtong si red. Yan. Si white at saka si red ay magkarugtong. So madali lang siya ma-determine guys. So itong dalawang kasama ni red na si white at saka si black, ito yung puputulin na natin. Bali condemn na natin yan. Yan. Ang mahirap lang dito is hanapin natin muna dito sa dilaw. So kung paano natin mahanap si dilaw dito, gagamitan natin siya ng tester, no? So i-short natin si test probe, and then
ang reading ni test probe, and then tandaan natin kung ilan, tapos i-test natin si green at saka si dilaw kung sino yung kahalintulad doon sa pag short natin kay test probe ay siya yung magkasama. So yan yung isa doon is putulin na natin at i-condemn na, kasi matik yun na si green ay pumasok na dito sa gray. Yan, papasok na siya dyan at nakakonek na siya sa kapasitor. Yan, diretso ng kapasitor yan. So kung mahanap natin si dilaw doon nakasama sa green, iko-condemn na natin siya. Kasi dito kasi sa gray na ito na lumalabas doon sa kanyang motor, diyan natin itatap ngayon si green. Yan, itong si green na yan. So itatap natin yan. Ngayon hahanapin natin si yung kasama niya. At ang reading na hanapin natin ay kung sino yung pinakamataas na reading. Tandaan natin na itong si white lumabas papuntang motor. Ayan. Itong si white na ito ay si red. I-connect na natin yung si red. Pwede natin ikabit dyan si white din at saka si black. Pero sa puntong ito, ang pinili ko ay si red kasi siya ang pinakamalakas. So, sa madaling salita guys, putulin na natin yan si black at saka si white. I-condemn na natin yan. So, okay. I-test na natin. Tignan natin kung makita natin yung yung pinakamataas na reading at i-condemn na natin. So, tignan nyo mabuti guys kung paano ito tinest, Double check lang natin parati, ng color code ng original is white, yellow at saka gray. So, dito sa ating bagong ngayon, ang na-determine natin dito is green, red at saka dilaw. Ang problema, dalawa kasi ang dilaw. So hindi ka pwedeng magkamali dito guys sa dalawa na ito. I-test natin kung saan dito yung may mataas na reading at may mahinang reading. Kung yung may mahinang reading ay siya yung i-connect natin doon. So ilagay natin sa times 10, So yan, tinali ko na si test probe sa kulay green. And then at ang isa, ayan ang reading niya, Kung i-short natin siya, almost 10. Almost 10. Kung sino yung mag-reading ng ganun din kataas doon sa dilaw, ay siya yung i-condemn natin. Puputulin na natin kasi wala nang kwenta yun. So kung yan, ayan parang almost 10 or 12. So yan, hanapin natin dyan sa dilaw na yan kung ilan ang reading. Yan guys, nakita natin almost 10. So malinaw na siya ang kasama dyan sa green na yan. Siya ang kasama. So sa madaling salita, putulin na natin yan at i-condemn na natin. Yan. Kasi pareho sila ng reading. Ayan, pareho sila ng reading. Kung i-short mo siya at i-test mo siya, iisa ang binabasa nila. So ito namang isa, ayan, makita natin mababa, almost 17. So yan yung bubuhayin natin. At dyan natin i-connect si dilaw doon sa original na linya. So tandaan lang natin kung sino yung nag-reading ng katulad kay green, siya ang puputulin natin. Yan. Yan ang puputulin natin guys, yung isang dilaw na yan na nag-reading ng 10. So okay. Yan. Ito yung bubuhayin natin sa isang side. So itong isang dilaw na ito ay kailangan na natin i-shut down yan. Puputulin na natin yan. I-connect natin itong dilaw na ito doon sa dulo. Ayan. So double check. Pag gumagawa kayo nito guys, is double check parati, kung tama ba o hindi. Ayan. Ayan. So ito yung bubuhayin natin. Yan ang i-connect natin doon sa motor. At yung isa ay puputulin natin kasama ng black at saka white sa bagong motor.
Yan. So, yan na, puputulin na natin. Puputulin natin si dilaw. Itong si dilaw na to na nag-reading ng mataas at saka si white kasi hindi natin kailangan yan. Kasi ang ganitong ceiling fan kasi guys, ang control nito ay nasa dingding na. Nasa dingding na ng ano, room. Sa estudyante kasi ito guys, sa eskwelahan ano. So ito na guys yung lumulusot na wire. Si yellow, green at saka si red. Kinundim na natin yung tatlo na black, white at saka yellow. So yan na yung ikakabit natin dito sa original niya na wiring. So magkabit nito guys ay hindi color code by color code kasi magkaiba ang color code ng original at saka yung sa replacement natin. So ito na yun ang kalalabasan yan. Ayan. So ipagkukunik na natin to at nang ma-testing na natin. Tandaan natin si red para kay white, and then si dilaw ay kay dilaw din. Kasi hindi nagbago ang kanyang color code dyan, dilaw pa rin. And then si green is kay gray. So okay na, ikakabit na natin. Ayan, kinabit ko na guys. Ihinangin na lang natin. Ayan, nakita no, si gray ay kay green at saka si red ay kay white at saka si dilaw ay kay dilaw. Pero dalawang dilaw yan kanina, pinutol natin yung isa kasi yung isa wala nang kwenta yon. Yung opposite side ng hinanap natin at yan yung nahanap natin kanina. So hinangin na lang natin to, and then andarin na natin. So ganito lang kadali guys magkabit ng ano, kung sakali mang 3 wires ang original at ang nabili nyo is 6 wires. Ganito lang magano. So okay, hihinangin natin to para matapos na at mapaandar na nang makauwi na tayo. Medyo hapon na. Ayan, yan yung connection niya. At ayan na nga, natapos na nating hinangin after a long time. Tapos na siya, ikabit na lang natin. So i-assemble na natin to. So ganun lang pagkabit guys ng ano, kung sakali mang nagkamali kayo ng bili ng inyong ano. So mas maigi talaga kung tignan nyo yung pinalitan niyo kung 3 wires. Ang inyo rin bilhin is 3 wires din. So doon sa 3 wires, pag bumili kayo, kung hindi nyo pa alam, tanungin nyo na rin doon sa nagbibinta kung saan dito yung dumaan sa kapasitor at saan doon yung direct doon sa line 1, para malaman ninyo kasi magkaiba ang color code guys ng original at saka replacement. Baka malito kayo. So importante yun na malaman nyo kung paano ang tamang pagkabit. So ito na guys, sinano na natin, inaayos na natin ano. Ini-screw na natin to para may testing na natin kung tama ba yung ating connection. Pero 100% naman tiwala naman sa gawa ko na yun ang connection talaga. So kung ikaw ay nalilito pagdating sa mga ganyan, panoorin mo guys ang video ito kung paano alamin ang tamang linya. So mas maganda talaga sana kung alam natin na ang binibili natin para hindi na tayo mamumroblema pa tulad nito. So sa nangyari kasi nito guys, di ko alam kasi sa dami ng binili kong motor, di ko naisip na mayroon palang isa na 3 wires lang ang connection. Yung iba naman is 5 wires kasi hindi naman kasi ceiling fan yun. Ito lang mag-iisang ceiling fan.
Ayan na nga, medyo nahirapan tayo pagkabit nito. So okay na. I-testing na lang natin to guys. Kung gaano kalakas. No? Kung inyo matandaan, number 3 ang kinabit natin na pula. Kasi siya yung pinakamalakas. And then pagkabit na natin doon sa ikakabit ng maintenance to doon sa loob. May sariling adjustan doon na gusto nilang pahinaan, palakasan. Mayroon ding 1, 2, 3 doon. So kaya sinate natin siya sa pinakamalakas dito. Kung sakaling nabaligtad man at ang naikabit nyo dito ay black, doon sa bagong wire na tinignan natin na red, black, and white. Ang white kasi is number 1. Ang black is number 2. And then yung red is number 3. So kung naikabit mo si black, wala rin problema. Okay lang naman yun. Gumagana naman yun. Kaya lang mahina siya. Kung si white naman ay lalong mahina. Pero okay lang yun, umiikot naman. Kung gusto mo talaga na mahina lang yung ikot. Pero dito sa ginawa natin, kinabit ko si red para malakas. Kasi kawawa na yung mga estudyante guys. Huwag natin tipirin sa sa lamig. Ayan, tinutornilyo na lang natin yung mga natitirang bahagi para ma-test na natin. Ito palang area natin ngayon guys, and nandito tayo ngayon sa loob ng Mary de Queen College and Technology dito sa Commonwealth, malapit sa Evergotisco. So on call tayo dito para mag-ayos, on call maintenance ng mga electric fan o kung ano-ano man, power tools. Inaayos natin dito. Mga grinder, barina, cut off, table saw, yun ang inaayos natin dito. Kung ano-ano yung mga binibigay nilang lahat naman guys na kung kayang ayusin, inaayos naman. At ayun na nga guys, no? So umikot na at successful naman yung ating connection, malakas. So for today's video guys, ito lang muna, para sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa akin channel, please like and subscribe. Thank you guys for watching us, and bye bye. God bless all.